Kaya lang minsan, hindi ko rin maintindihan kung bakit dumadating sa wala ka namang ginagawang masama. Pero, alam mo yun, parang lahat na yung ginawa mo pero Hindi ko na alam kung ano yung wangwang ng pulis. Hindi ko na rin alam yung wangwang ng ambulansya. Para sa akin, pareho silang nakakatakot. Makarinig lang ako ng wangwang. Iniisip ko kasi uso yung hulihan ng panahon nung paano mo itataguyod yung pamilya mo. Pero yung kalooban mo, para pakikisama naman sa ibang tao, parang yun yan, nilalabanan mo din. Ako din. Hindi, okay lang yan. Magandang gabi po. Ang guest natin ngayon ay kasamahan ko sa London. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Wala na masyadong intro. Mga kaibigan, si Ate Malu, taga London. Kumusta Hello ate? po. Okay naman. Welcome to my channel. Oh, thank you. Umuwi ka recently sa Philippines. Kumusta yung unang lapag mo? Kasi gaano katagal ka bago hindi nakauwi? Almost 19 years. Hindi ako 19 years? 19. Lahat ng pinagdaanan ko parang napawi lahat kasi yung finally makakauwi na ako after almost 19 years. Makikita ko ng pamilya ko, lalo na inay ko kasi siya ay 76 years old. Tapos mga kapatid ko hindi ko rin nakikita ng matagal. Sa eroplano pa lang talagang umiiyak na ako. Kasi sa buong buhay ko, yung pag-uwi ko, padalawang sakay ko pa lang sa eroplano. First country? First country, tapos Tapos yung uwi ulit? yung uwi ko. Yun din, as in... Oo, kumbaga yung unang sakay ko sa eroplano nung pumunta dito, tapos nung pangalawa, nung pag-uwi na after almost 19 years. Kaya parang naiiyak ako kasi nga yun nga, hindi ko na-experience yung na-enjoy mo yung pagsakay-sakay sa eroplano. Kasi Laging may isipin? Laging may isipin. Yung pag-alis na dala-dala mo yung pangarap ng mga anak mo, tapos pagbalik mo ay tumagal yung pag-uwi mo, kaya talagang napakahirap. Usaping pamilya at anak. Oo, Kasi isa sa nakakabilib na ginawa mo is, bukod doon sa sarili mo, habang walang kasiguraduhan ng pagstay mo dito sa London, nagawan mo ng paraan na mairaos yung mga anak mo. Paano ko didisiplinahin yung mga anak ko? Habang nandito Habang ako nandito, na mas priority yung pag-aaral kaysa yung mga luho. At yun naman ay ginawa ko din dahil hindi rin ako naging maluho para sa sarili ko talagang. Dahil mas priority ko sila. Tapos ay yun nga, yung pakikisama din sa mga ibang tao. Parang lumalabang ka sa buhay mo, paano mo itataguyod yung pamilya mo. Pero yung kalooban mo, para pakikisama naman sa ibang tao, parang yun nga, nilalabanan mo din. Ano-ano ang mga kailangan mong suungin na trabaho Yung trabaho. dito sa UK? Yung trabaho talaga. Kasi sa Pilipinas, wala akong alam na trabahong bahay. Kasi nagtitinda ako ng isda sa palengke. Mas gusto kong maghanap buhay kaysa sa gawaing bahay kasi nga, maghapon ako sa palengke, wala akong time na gumawa. Hindi kami naturuan ng gawaing bahay kasi may kasama kami sa bahay na gagawa noon. Pagdating ko dito, yung ine-expect ko, pwede ako sa restaurant, pwede ako pero talagang linis bahay yung dito. Kalimitang trabaho ng mga Pilipino sa London ay mga linis bahay. Mga linis bahay. Kasi ito din yung malaking kita. Oo, at saka naglalakad ako ng aso. First time kong magdakot ng pupo ng aso na mainit-init pa. Ano ang nagpapalakas ng loob mo lagi? Yung dala-dala kong pangarap para sa mga anak ko. At saka sa inay ko. Yun. Yung parang kailangan kong mapagtapos sila kasi single mom ako eh. As single mom, napakahirap na pagdaanan yung kailangan mo kayanin lahat na wala kang pwedeng asahan. Lagi sinasabi na anak ko, kaya mo pa ba mami? Pero hindi ako nagno-no. Pagdating sa pag-aaral, never ako magno-no. Laking bagay na magtipid ka para matugunan ko lahat ng gastusin sa mga anak ko. Alam ba nila yung sitwasyon mo dito noon? Oo, alam nila. Di ba may ibang mga OFW na hindi na lang sasabihin yung pinagdadaanan nila? Napaka-open ko kasi katulad nung kailangan nilang maintindihan kung ano yung trabaho na dapat nila ding mahalin yung kung ano yung mga pangarap nila para sa sarili nila kasi ginagawa ko yung mga trabaho na hindi ko talaga ginagawa. Dahil wala nga ako papel, hindi ko alam yung bukas. Nandun yung takot na baka mamaya paglalakad ko sa bus, pag-check pa lang, ay talagang doon pa lang mahuli na ako. Kaya
lahat ng kada kinikita ko, talagang hindi ko sinasayang. Kahit na anong tapang mo, na umalis ka saan, mababago ang buhay mo dito. Kailangan mong tiisin lahat ng nakapaligid sa'yo para lang makisama ka, para wala yung pananako. Kumusta yung peace of mind? Yung peace of mind na lagi mong iniisip, di ba? Babangon ka sa umaga na hindi lang yung trabaho ang iniisip mo rin yung, Oo. ano kaya mangyayari today? Kaya nga, Di ba? ano mangyayari ngayon, tapos meron pang kahit pulis, babago-bago ako. Usong-uso yung hulihan, nagkakahulihan. Kaya parang, pag nagwangwang na, nervous na ako, hindi agad ako na, basta natago ako sa isang lugar na talagang pakiramdam ko, doon muna ako mag-i-stay para, yung pala naman, ambulansya lang. Hindi ganun karami ang nakakaranas nito. Pero mayroong mga tao na katulad ng ganito yung sitwasyon, di ba? Mas mahirap. Sakit sa kalooban, tapos masakit yung parang, alam mo yung parang malalapit pa sa iyo. Parang, ayun yung pinakamasakit kasi, pag ako ay nagmahal sa kaibigan, sa pamilya, kahit kanino, talagang yayakapin ko ng yakap na yakap. Kaya lang minsan, hindi nila maintindihan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit dumadating sa wala ka namang ginagawang masama. Pero, alam mo yun, parang lahat na yung ginawa mo, pero wala pa rin. Kumbaga, ayun yung hinanakit ko na, sabi ko nga, may hirap maging mabait, pero talagang minsan sinasagad. Kaya talagang mapipilitan ka na lang na sumagot na kahit ayaw Hindi mo mo. gustuhin. Pero, hindi ko gusto na pero talagang thank you. Ayoko pagdating sa dapat, kaibigan at pamilya, kung magmahal ako sa pamilya at kaibigan ay ipaglalabang Pero ko. hindi naman natin yan, may usapan natin yung magandang nangyari. Yan. Sa lahat ng pagtitiis, sakripisyo, wala nang takot, walang agam-agam, ang mga anak ay successful. So siguro ito yung ganti ng kapalaran sa'yo. Tsaka yun nga, nakaka-travel na Travel, ako. yeah, you have Nakaka-travel recent ako, travel, papunta na so, ng ibang bansa. Barcelona. Nakasimba na ako sa Sagrada Familia. Talaga yun yung aking unang... Dati wala pa sa pinunta. hinagap natin yan, Wala, hindi ko akalain talaga. Ang unang-una, inihintay ko na ay 20 years. yung 20 years. Kasi marami akong kaibigan na nagkapatid Naghintay. dahil nag-intay dahil sa 20 years nagkapatid sila. Pero talaga pinagkaloob ni Lord na wala pa akong 19 years ay binigyan ako ng Swerte. kapatid. Swerte. Talagang talagang Dahil deserve mo naman siguro, Dane. siguro naman lahat ng pinagtiis. Gaano ka proud na ngayon sa nangyayari sa buhay Yeah, natin? super proud ako kasi talagang wala, ay sa totoo lang sa buhay ko talaga ako laging iyakin. Kaya kumbaga mahalata. ngayon tears of joy na. Oo nga. Dahil Ang laki ng parang nabunot na tinik, no? Oo. Dahil may mga iba tayong mga kababayan na hindi kinaya. Oo. Kawawa. No? Kaya Ano ang lessons na pwede dito? Pwedeng walang kasiguraduhan sa kahit saan ka pumunta. Oo. UK man or sa kahit na isang bansa. Basta meron kang goal. saka unay Diyos. Yun. Yung Unay kapit. Diyos. Oo, diba? yung kapit mo. Yung parang, siguro yun na lang yung naging katuang ko eh. Sa laban ko sa buhay. Siya yung naging sumbungan ko. Pag may mga panahon ako'y pinanghihinaan, nagpapasalamat din ako sa mga among nagtiwala. Talagang yung pinag-ibig ko din naman kasi alam ko na hindi ako pwedeng masira sa mga amo kasi yung tatlo kong anak talaga ay priority ko kasi ang tataas ng mga pangarap nila sa buhay. Anong sabi ng mga anak mo sa'yo? Ito na, tapos na. Well, so proud na proud. Sabi, napaka-thankful nila. So, super blessed. daw Kababait sila. lahat yun, no? Oo, mababait naman ang awa ng Diyos. Ibigyan ka rin ng mga tao. Ako, binigyan ako ng lahat ng mga tao na makakatulong sa akin. Hindi smooth ang journey. Oo, pero mayroong isinesen si Lord na mga taong tutulong. Salamat sa pag-share sa amin. Marami tayong kababayan na nasa similar situation. Parang ngayon, kung babalikan ko, mas okay na inampakan ka, tiniis mo ng lahat, nagsawalang kibukan para lang sa mga pangarap na daladala mo para sa anak mo. Pero yung sakit, yung bigat na bit nagagawa ng kapwa Pilipino, minsan hindi pa rin iba sa atin. Ayun yung pinakamasakit sa akin. Pero at least ngayon, talagang Hindi na. okay na. Maraming salamat sa pag-share. Thank you din na pinayak mo ako. Hindi, minsan masarap din yung nailalabas yung, di ba? Oo. Yung Salamat. itatag kita, okay lang. Okay. Pumapagaling. Oo. Thank you so much. Thank you. Oh, I'm proud of you kahit hindi kita masyadong kakilala. Ano Hindi ko alam kung kakayanin ko yung pinagdaanan mo.